Okay, so ito na nga po mga kasama, explain lang po natin. So, wala po tayong ginawa dito sa desktop na to. Shorted siya kanina nung chinecheck natin. Then shorted siya doon kanina sa bench power supply natin. Pero nung tinanggal natin siya, dinassemble natin siya, meron pa rin siyang short. And then, after a while po mga kasama, nawala bigla yung short niya. So, nagtaka ako, bakit nawala bigla yung short niya? Ang short niya kaya ay dahil po dito sa casing. So, wala po dito sa casing. Ang short niya dahil dun sa mga component na nakakonect sa kanya, wala din po doon. So, ito po ay mga kasama, nangyayari po ito yung mga ganitong sira dahil po sa tinatawag nating static charge. So, kung lumalabas na yung 3 volts niya ay shorted. So, dahil po yan mga kasama sa charge ng mga capacitor. So, once na nagkakaroon siya ng problem dahil sa static charge, mga ganyan mga kasama, so, ang ginagawa po natin dito ay nire-reset natin yung mga capacitor. Tinatanggalan natin siya ng laman. So, hindi ko lang napakita kanina kung paano po natin siya ginagawa mga kasama. So, usually, ay dinidischarge natin yung mga laman ng capacitor sa pamamagitan po ng charging pen. So, ibig sabihin, mga kasama, gumagamit po tayo ng charging pen. Pakita ko sa inyo mga kasama yung charging pen natin na ginagamit. Okay guys, ganito po ang nangyari. Di natin makita yung charging pen. Di ko lang po saan ko nilagay yung charging pen. Pero yung charging pen mga kasama ay meron po yung 470 ohms resistor na from positive to negative, i-ano lang po natin yung kanyang mga capacitor. So, iso-short lang natin para mawala yung charge ng kanyang mga capacitor. So, tawag po natin doon ay discharging, or kung hindi po nagwo-work yung discharging circuit nitong ating laptop motherboard, kaya po nangyayari yung mga ganun mga kasama. Okay? So, sa ngayon, observe po natin mga kasama itong unit na to, at mayroon na po itong display. Okay? So, meron siyang display. Okay. So, ang gagawin po natin ay check muna natin, i-boot up muna natin, balik natin yung kanyang mga mga parts, kumpletuhin natin para ma-check natin kung okay po ito sa operating system natin mga kasama. Okay? So, hanggang dito lang po muna mga kasama, at meron po tayong natututunan ngayon na pwede pala pong mangyari na yung laptop natin ay hindi mag-on or shorted siya dahil lang po sa mga static charge ng mga capacitor natin, na kailangan lang natin siyang i-reset. So, sa mga ganito po mga kasama, ang common na ginagawa nila dito, pag disassemble nila tong unit na to, tapos after a while, pag tine-check nila ulit, nawawala yung short. Okay? So, dahil po yun sa na-discharge na po yung laman ng capacitor. So, mabubuhay na po siya ulit. So, wala po ditong magic mga kasama. Hindi po magic ang tawag dyan. At hindi rin po natin masasabi na dahil nag-reset po tayo nito, hindi po. Kasi po yung kanya pong is talaga namang wala ng laman. So, ibig sabihin, ito po ang voltage nito ay nasa, kung titingnan po natin mga kasama, yung voltage nito ay, ang laman na lang po ay 1 volts. So, ibig sabihin, reset na po talaga ito. So, hindi na po ito working. So, ibig sabihin nito mga kasama ay hindi po dahil sa na-reset yung niya, kasi nabuhay naman po ito mga kasama nung hindi, kahit di natin siya tinanggalan ng CMOS battery. Okay? So, but after na found out natin na after niya nang mabuhay mga kasama, na found out natin na lobat ito, so papalitan natin. Okay? So, hanggang doon lang po muna mga kasama, at sa patuloy po na pagsusubaybay ninyo sa akin pong vlog. Maraming salamat po, at sa techniques mga participants natin nakasama po sa training. So, salamat po ulit sa iyong pagtitiwala mga kasama. Salamat po sa Diyos.